So we have a great God na ating pinasasalamatan, ating isinabubuhay at kasama ng buhay natin. Pero yun po, kasama nyo, dakilang Diyos. At yung dakilang sa ito ay dakila sa buhay natin. At ang willing na willing itong dakilang Diyos na ito magbigay ng ating mga pangangailangan. So, nasa na po tayo ngayon? Nasa Samuel pa rin po tayo. Samuel chapter 1 and chapter 2. Ngayon po, medyo mabilis tayo. Umangat na naman po yung ating biyahe. Kasi po, bibilisan natin. Buhay lang po ni David ngayon na pag-uusapan natin. So, nasa part 3 na po tayo. Kung ito ilalagay ni Ate Ann sa ating website, alam po may website tayo, may video tayo doon. At si Ate Ann ay patuloy na ginagamit weekly, napakasipag po ni Ate Ann na gamitin. Maglagay, bibili ho siya ng 50 pesos na pang-load. Tama ba, Ate Ann? At talaga namang, ano ho yun, magtsatsaga ho yun, na kahit na 56 kbps lang yung kanyang may upload niya. 56 hindi naman mabilis naman po. At nakita, binivisit niyo ba yung ating website, heartofworshiponline.com. Kung hindi ka nakakatin ng Sunday, pwede mo panoorin yung previous nating mga preaching. Ayan, nakikita rin sa video natin. The Great Giver, the Giver of Success, Part 3, from the book of 1st and 2nd Samuel. Today we'll talk about, ang title natin, The Great Giver and David, the Man and the King. 1st and 2nd Samuel. Si David po ba ay prominente tao sa Biblia? Opo, napag-aralan natin last week. Ano lang po, review lang. 855 verses from the Bible po pala, from 1st Samuel to Revelation, na meron pong binanggit ang pangalan ni David. Bukod pa ho yung 2 beses ang binanggit do. Verses po ang sinasabi natin dito. Hindi numbers ng ilang beses binanggit sa Biblia. Si Moses po ay 705 lang. Si Abraham, 259. Siyempre, wala pong lalamang sa ating Panginoong Yesus. New Testament lang po. 27 books, 1,036 verses from the New Testament ang pangalan ng Panginoong Yesus binanggit. Siyempre, hindi po siya higitan ni King David. Kasi po si King David, tinawag niya si Jesus na Lord. Amen? Sa Old Testament, when we look about how many verses, 808 po. 47 verses sa New Testament. Hindi po ni Lord Jesus, ni King David. Sa 1 Samuel alone lang po, sa 379 verses po. And, tingnan niyo po, isang buong chapter ng 2 Samuel, nakadedicate lang po kay King David. Kasi po, importante siya. Amen? Kapatid, ang Diyos mayroong isang chapter, isang book, at napakaraming chapters na ginagawa sa buhay mo rin. Bakit? Importante ka sa Panginoon. Hindi na siya masama sa 66 books. Hindi po siya mapasama sa 66 books kasi sarado na po ito. Ito na po yun. Canonized na po ito. Wala tayong pwede dagdag dito. Amen? Sapat na po ito. Ikaw naman gumagawa ng version ng Panginoon sa buhay mo. Amen? David ka rin. Kung si David may great God, may great God din na gumagawa sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang question po natin, what made David successful? Kasi 1st and 2nd Samuel, ang topic nito is success. Although we saw many failures. Nakikita naman po malimit ang failures, ang success sa mga failures ng iba. Amen? Naging failure ka, nakita mo, ito pala yung tamang success. So, nakita ko natin niya sa buhay ng marami sa 1 Samuel. But kay David, makita natin yung success sa buhay niya. Hindi ko sinasabing dahil successful si David, wala pong failures na nangyari sa buhay niya. Amen? Wala pong successful na, perfect successful dito sa mundong ito. Kahit si David, si Moses, si Abraham, hindi po successful, perfect success yung buhay nila talaga. Na wala po talagang dinaanan. Hindi po. Isa lang po ang successful na perfect at successful dito sa mundong ito. Si Lord Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan natin si Lord Jesus Christ sa buhay natin. Kung wala siya, si David po hindi magiging successful. Kasi po, tinatawag niya Lord dito na nasa kanya, ay si Lord Jesus Christ din. Amen? Hindi pa pinapanganak, pero ang Panginoon, alam niyo po ba, ng Panginoong Jesus ay hindi po nag-exist sa Bethlehem lang at pinanganak ni Mary. He's pre-Bethlehem at pre-Mary. Ibig sabihin ng pre, before Mary, before Bethlehem or Jerusalem, nag-exist na ang ating Panginoon. Before the foundation of the world, nag-exist na po si Lord Jesus Christ. And He is our great God and great
giver. Shall we pray? Father, today we will learn what made David successful. Wala pong sikreto. Nakasulat po sa Biblia at makikita namin ang mga reasons. Napag-aralan na po namin last week ang mga bagay na ito. Iko-concrete lang namin ngayon. Nagbibigyan namin ng mas kabuuang pananaw mula sa Biblia, sa 1st and 2nd Samuel, at kalaki pang mga ibang book sa Chronicles. Salamat po. Gamitin niyo po ang mensaheng ito ngayon sa amin upang makita namin ang magandang ehemplo. At pag-uwi namin o paglisa namin sa lugar na ito, may apply po namin sa aming buhay. Dahil sa iyong biyaya at awa, nasa amin na po ito, may kakayanan kami na mangyari po ang success na ito sa aming buhay. Dahil kasama na namin ang Panginoong Hesus sa aming puso, ang Holy Spirit na nasa amin, katabi namin, at patuloy nang bibigay sa amin ng kalakasan. Salamat po sa araw na ito, maluwalhati ka sa aming buhay, sa aming pakikinig, at anuman nagiging hadlang o mga distractions sa aming pakikinig ngayon, ay hinihingi po namin na pawiin ninyo at samahan nyo kami na maintindihan po ang mensahe nyo ngayon. Maaaring meron po mga pinagdadaan ng ibang problema ang bawat sa amin, ngunit imimit nyo po ang pangangailangan nito habang kami nag-uusap. Kaya hindi po ako magsasalita, Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagamitin ako upang kausapin po kami. Ito pong hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. At tayong lahat ay magsabi ng Amen. What made David successful? It is given last week. David became successful unlike Saul, amen, because the Lord was with David. Inulit-ulit po yan. Dito lang po, ito lang po ang pinaka-key, ang foundation ng success. The Lord is with David. Di tapos na ho kagad ang preaching natin, uwi na ho tayo. Hindi po. Yung Lord na kay David, marami pong ginamit siya ng mga pamamaraan upang makita lalo ni David at mag-manifest kay David itong success sa buhay niya. Amen? Ang success po ay nangyayari. It is not instant. It is a process. Alam niyo po ba yon? Process sa buhay natin ng success. But you draw, when you have the Lord with you, you draw success from here. You will not reach success because nakakuha ka ng success mula doon nasa sayo na. Just like David, the Lord is with him. Nabasa na ho natin itong mga verses na ito last week. Paulitin pa ho natin. Verse 12 ng 1 Samuel from the New Living Translation. Chapter 18, 1 Samuel 18:12 from the New Living Translation. And 18:14. Let's read verse 12. For Saul was afraid of him, and he was jealous because the Lord had left him. We know the story. If you read in context, the previous chapters talks about King Saul. Anong book ito? 1 Samuel. Ang prominent person dito sa 1 Samuel ay hindi po si Samuel, si King Saul. But we know the story, hindi po inadapt ni Lord o ni Saul ang lordship ni Lord sa buhay niya. Mas gusto niyang gawin yung nais niya. At nagkaroon po ng turnover ng kingdom from Saul to David. Pero hindi po kagad nangyari yon. Decades po ang tumagal bago na ilipat kay David yung kingdom. Pero nakita mo natin dito, sa napag-aralan natin last week, ang Diyos po pine-prepare si David to be king, at itong success na ito ay nangyayari po sa buhay ni David under the rulership of King Saul. Pero even King Saul ay acknowledge na si David ay successful at nagkaroon po siya ng threat sa puso niya. Kasi po ba naman, meron pong mga kumakantang magagandang babae habang nagpo-posisyon sila, galit sila sa gera. Alam ano ang sabi po? Saul King thousands. Tuwan-tuwa si Saul. Wow, ang galing ko. Pero mo nakaupo lang ako dun sa aking tent, thousands ang aking pinatay. Sabi naman po, di tuwan-tuwa po siya, proud na proud siya. Bila narinig niya, David kills more than 1,000. Nagalit po siya. Mukhang mas sikat na sa akin si David. Mapadali pong storya, nagselos po siya. And the rest is, ayun na po ang nangyari. Na makita natin mamaya sa buhay ni King David, o ni David. Here, pero nakita ni Saul,
na kay David ang Panginoon. Kaya wala rin po siyang magawa. Amen? Kaya hinayaan niya rin po. So, kung tayo naman po, isang lesson sa mga merong mini-mentor, huwag kang matret o huwag kang matreten kung mas gumagaling sa iyo yung mini-mentor mo. Kasi po ibig sabihin nun, magaling ka din. Amen? Totoo ba yun? Amen? Ako, mananiniwala ron. Kung meron mas magaling sa akin, napapalit dito, tatayo sa inyo, hindi po ako matetreten. Bakit po? Alam ko, yung mga na pinag-aralan namin, naupo rin siya sa kaming dalawa, nag-usap, at natutuho siya sa akin. Nag-aral siya ng mas magaling, at mas magaling siya sa akin sigurado. Amen? Kasi po, mas matalino siya sa akin, sigurado. Pero hindi ako matetreten, kasi po, minentor ko lang siya. Ano po yon? Ikaw kasi ay sigurado sa iyong posisyon at kinatatayuan. Pag kayo'y tinawag ng Panginoon, o tinawag kayo sa posisyon ninyo, sa trabaho man yan, dinala ka doon, huwag kang matreten kung mas magaling sa'yo. Kasi magaling ka on your own right. Siya ay magaling din on his own right, gagamitin siya. Amen? Yun po mali kay King Saul. Hindi niya pa dinevelop ng todo. Kaya dito makakaasa kung meron pong tinatawag ng Panginoon na napapalit o dadaling pa sa isang gawain, magsisimula ako sa pamumuno natin. Huwag kang mag-isip na ako maisipin ko, naku, hindi ko na pagsasalita ito kasi mas magaling ito sa akin. Hindi po. Mas bibigyan ko po ng pagkakataon na magsalita yun. Pero yun yung mababawasan po yung trabaho ko. Amen? May kasama ko. At marami yung tayong magagaling na nagsasalita rito. Last Tuesday lang may tumayo dito na kabataan natin, kasama natin ng 9 na taon na, si Johans. Nagturo siya nung Tuesday. Amen? Marami yung kami natutunan. At marami ko kaming nakuha. At nag-uusap na naman nung kami dahil nakita ko yung mga pag-share niya at meron po kailangan pang i-fine-tune. Nag-uusap po kami. Pero napakagaling na po at marami pa po dito. Nung Biyernes po pala ako, nandun ako sa kasal, tumayo po dito si Kuya Gilbert. At nag-share din po siya. Yung acceptance prayer niya, pareho rin po ng acceptance prayer natin dito sinasabi. So, hindi po tayo nawala rito bigla. Nawawala po ako dito ng 3 buwan, 1 buwan, 2 buwan, dahil may pinupuntahan po tayo. Nagpapatuloy po yung gawain. Kasi po, sure tayo na may gagamitin ng Panginoon. Isa po, pag pinatayo dito, gagamitin ng Panginoon. May authority. Amen, church? Amen. So, kung ikaw yun, gagamitin ka ni Lord. Huwag mong gayahin si Saul. At ako, hindi ko aakapin ito, kapatid. Ako lang ang pwede rito. Anak ko lang ang papalit. Hindi po. Ang Lord ang bahala. Amen? Verse 14. Ito po ang nangyari kay King David, o kay David. In everything he did, he had great what? Success. Because the Lord was with him. The reason why David had a great success, nagre-review lang mo tayo last week, because the Lord was with him. But this is all, ito po yung pinaka-importante. Ulitin ko po, mga babanggitin ko mga puntos na susunod, dito po lahat ng gagaling. Dahil ito po yung importante. Naunawaan niyo po ako, kaya huwag niyo po alisin ang focus niyo rito. The Lord was with him. Lord was now with David. Kailan? Now. Ang Panginoon ba nasa iyo ngayon? Yes. Kaya ngayon nagsisimula at may success ka na. Nag-draw ka ng success sa Panginoon na nasa iyo. Hindi mo nire-reach yung success mo. Dahil success mo andito na. Lumalabas lang. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa chapter 18, binanggit naman po, verse 28. Ito po sabi, when the king realized how much the Lord was with David and how much Michal loved David. Siyempre po, alam naman po natin, pinangako si Michal, di po ba? Napatay si Goliath. Ayan po. Nakita niya ba? Mahal na mahal ng aking pamilya si David Pati yung Jonathan, may makita natin, anak niya dapat papalis kay King Saul na hari sa successor. Mahal na mahal din po si David at mapoprotektahan. Makita mo natin dito si King dito is King Saul. He realized how much the Lord, amen, was with David. Nakikita po ba na ibang tao how much the Lord is with us? Opo, dapat ko nakikita yan. Amen, at alam ko, nakikita sa inyo yan. Kaya minsan po, hindi nyo excuse me, hindi nyo po nare-realize may lumalapit sa inyo, humingi ng payo. May mga lumalapit sa inyo na humingi ng panalangin. May lumalapit sa inyo, humingi ng advice o encouragement. Di po ba? Humingi ng company. Bakit po? Kasi po nakikita nila, the Lord is with you. Lalo-lalo na kung ikaw is, anak lang, no? O anak sa isang pamilya, nung nakakilala ka sa Panginoon, nakatingin sila sa iyo, at tinitingnan din nila yung kalakasan mo. Sino naki-experience ng mga kabataan?
Amen? Kasi po, nasa atin ang Panginoon. Yung business mo, bakit nagpa-flourish? Amen? At maraming pumapasok sa iyo na income, ikaw mismo ng katrabaho o empleyado, yung favor ng boss mo, yung favor ng mga paligid mo, employees mo, nasa iyo. Kasi po, nasa iyo ang Panginoon. Huwag mo lang sabihin kasi magaling ako. Magaling ako mag-isip ng mga bagay-bagay. Magaling ako magsalita, kaya marami akong mabibenta. Magaling ako magturo, kaya gusto ko kunin na Hindi po, ang Panginoon nasa atin. At kailangan makita nila yon. At ikaw mismo unang dapat makakita nun. David, he saw it in his life. That's why, if you'll go back sa ating pinag-aralan last week, ano ang ginamit niya? Kaya kong patayin si Goliath. Kasi may pinanggagalingan akong covenant sa aking Panginoon. Tama? Tinawag niya si Goliath na uncircumcised. Pangalawa, kaya kong patayin to si Goliath dahil hindi ako papatay ang Panginoon. Kung paano ako tinulungan ng Panginoon dun sa oso o dun sa lion at saka sa bear. Yung nasa bibig na yung sheep, nasa bibig na ng leon, kinuha ko pa. Kung tinulungan ako ng Panginoon doon, kaya akong tulungan ng Panginoon ngayon. Alam niya yung success niya sa mga bagay na yung galing kay Lord, kaya magiging successful siya dito. Another verse, 1 Chronicles 12:18. Ito po sabi, then the Spirit came upon Amasiah, chief of the 30, and he said, we are yours, O David. Sabi niya, we are under you, David. We are with you, O son of Jesse. Success. Parang iba ang pagkakasabi ko ng success, ha? Success to you, and success to those who help you, for your God will help you. So, kanino po nanggagaling yung help? Kay God. That's why, sabi ni Amasiah, no po, sabi ni Amasiah sa kanya, success. You are successful. Amen? So, David received them and made them leaders of his raiding bands. Mga company po ito, kasama ni David. Naknowledge nila, si David ay successful. Amen? Isa po magandang lesson, mga kapatid. Are you listening? If you are listening today, magsasama po kayo sa mga successful. Basahin niyo po yung mga successful, yung mga story. Tingnan niyo po yung mga buhay ng mga successful. Amen? Magsasama ka sa mga winner. Amen? No, wag mo lang tingnan, kung may loser kang kasama, minsan po talagang gano'n, gusto kang babae, atake pa pababa, huwag na ho kayong mag-i-stay sa kanila. Hindi ko sabihin, huwag niyo silang pakialaman, ipanalangin niyo po sila. Pero kung lahat ng sasabihin niya sa iyo ay negative, losing words, ay huwag niyong tanggapin. Amen? Si Amasiah, learn from Amasiah. Nakita niya kay David yung success, sumama siya. Amen? And I assure you, pagkasama ng taong yun ng Panginoon, amen? Successful yung taong yun. Magsasama ka sa mga taong kasama ang Panginoon. Amen? Kung ikaw down na, huwag ka maghanap ng ka-down mo. Yung a-agree lang sa iyo, sabi, ang buhay mahirap. Alam mo. At pinunta mo yung tao magsasabing, oo nga. Oo nga, mahirap. Nga. Wala nang pag-asa. Diba? Pareho kayo. At dalawa na kayong ganon. At dadami pa ho kayo para kayong gremlins pag nabasa. Dadami. Dahil po sa negative na sinabi nyo. Kaya nga po, kung kayo'y mag-asawa o magkapamilya, amen, at meron nagsasabi ng mga bagay na ikadadown nyo lang, huwag nyo tanggapin. Marami po talagang ganyan. Mga pessimist, yung pananaw, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Oh my. Di ba sa Seven Dwarfs may ganun? Sa Snow White and the Seven Dwarfs? Si Grumpy po ba yan? Oh, we will die. Sa Gulliver ho ata yun na paano. Meron ho lagi itong sama si Gulliver na maliit, lagi pong pessimist. Amen? Pero si Amasiah, mukhang hindi na maganda katayuan niya. Sabi, hanap ako ng mga successful. Hanapin niyo yung mga successful na tao sa buhay ninyo. You can read from them. Amen? Na nangyari sa mga history. Kung gusto mo yumaman, basahin mo yung mga buhay ng mayayaman. Amen? Paano ba yumaman to? Paano ba naging successful to? Yung mga business na gano'n? Magandang basahin din natin. Amen? So, yung ganun po. May matutunan tayo. Pero pinaka-the best, nakita rito ni Amasiah na success to you, success to those who help you, for God will help you. Kasama kasi ni David yung success. Sino yung success? Si God. Si great God.